gagawin mo? Napakadali ibigay ang mga pangako. Ang siguraduhin mo lang ay hindi ka nagsisinungaling habang ikaw ay nakatayo dito sa entablado. Tumawag siya, sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga tao. Sabihin mo sa kanila, nakikiusap ako na iboto nila ang 10 kandidato ng Duterte. Una doon, si Bongo. Pangalawa, si Bato de la Rosa. Pangatlo, si Jimmy Bondoc. Pangapat, si Rodante Marcoleta. Panglima, si Philip Salvador. Panganim, si Vic Rodriguez. Si J.V. Hinlo. Si Raul Lambino. Si Richard Mata. Dr. Marites Mata. At ang huli ay si Apollo Kibuloy. Sabi niya, yes, ito po ang partido ni Pangulong Duterte, ang PDP o ang Duterte, ang 10 senador ng Duterte. Bakit kailangan diretso ang boto? Bakit kinakailangan na straight o block voting ang gagawin ng mga mamamayan? Dahil unang-una, kapag hinaluan nyo yan ng ibang grupo o nasa ibang pamumulitika, ay magkakagulo lang din ang loob ng Kongreso, ang loob ng Senado. Dahil laging magbabangayan at mag-away. Nakakalimutan nila ang pagtatrabaho at pagsiservisyo sa bayan. Mga opinion ko lang. Kung gusto nyong manalo ang PDP, gawin nyo ang sistema na ginagawa ng Iglesia ni Cristo, na kung sino ang pinagkaisahan ng pamamahala, ay yun ang susundin ng mga miyembro nito. Kasi Iglesia ni Cristo lamang ang gumagawa po ng pagkakaisa, lalong-lalo na po sa pagboto. Nakita nyo naman mga kababayan, lahat ng mga dinadala ng Iglesia ni Cristo, hindi ko nila lahat 100% nananalo. Breaking news mga mahal kong mga kababayan, kumusta kayo? Grabe itong bibigyan natin ng reaksyon. Itong si BP Sara, hindi na po nakapagpigil at binulgar na lahat ng mga sikreto ni BBM dito. Sumampa ito sa entablado mga kababayan at talagang wala ng preno-preno. Ang mga sikreto ni BBM ay siniwalat na sa taong bayan. Ang pangako daw niya na 20 pesos na bigas noong nangangampanya ay binuhay na naman niya pagkalipas ng 3 taon. Bakit daw mga kababayan? Dahil may eleksyon na naman. Yun po ang ni-real talk ni BP Sara. Nabuhay na naman ang 20 pesos na bigas para ipangbudol sa mga taong bayan. Dahil eleksyon na naman mga mahal kong mga taga-subaybay. Grabe, no? Ano sa tingin nyo? Totoo naman, di ba? After 3 years, saka mo lang gagawin yan? Dahil kailangan mo na naman ng boto ng bayan. Tapos yung 20 pesos sa bigas mo, ipangbubudol mo na naman. Parang isang uri ng vote buying daw ito mga kababayan. Grabe. Nataon na araw ng eleksyon. Itong 20 pesos na bigas mula sa libingan na buhay. Di ba mga kababayan, nakalimutan na ng taong bayan yan? Yung murang bigas na yan na panaginip ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ngayon, kailangan na naman ng boto ng bayan, aba, binuhay. Mula sa libingan, yung 20 pesos na bigas na matagal ng patay, ay binuhay ulit mga kababayan. Eto na, hindi ko napapatagalin pa mga kababayan. Magugulat kayo.
sa pangre-real talk ni Bibi Sara. Sa 20 pesos sa bigas, mula libingan, bumangon itong 20 pesos sa bigas na matagal nang patay. Okay po, eto na. Kayo na po ang bahalang humusga dito mga kababayan. Lahat po ng ating mga opinion dito at mga sinasabi ay mga pangitain ko at mga panaginip. Kaya eto na, hindi ko na papatagalin pa. Magugulat kayo dito mga kababayan. Matatawa kayo dito. Joker pala itong si Inday Sara, parang Duterte din. Nakakamiss ang isang PRRD pag nagsasalita sa entablado. Nakakatuwa mga mahal kong mga kababayan. Tumawag siya, sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga tao. Sabihin mo sa kanila, nakikiusap ako na iboto nila ang 10 kandidato ng Duterte. Una doon, si Bongo. Pangalawa, si Bato de la Rosa. Pangatlo, si Jimmy Bondoc. Pangapat, si Rodante Marcoleta. Panglima, si Philip Salvador. Panganim, si Vic Rodriguez. Si J.D. Hinlo. Si Raul Lambino. Si Richard Mata. Dr. Marites Mata. At ang huli ay si Apollo Kibuloy. Sabi niya, yes, ito po ang partido ni Pangulong Duterte, ang PDP o ang Duterte, ang 10 senador ng Duterte. Bakit kailangan diretso ang boto? Bakit kinakailangan na straight o block voting ang gagawin ng mga mamamayan? Dahil unang-una, kapag hinaluan nyo yan ng ibang grupo o nasa ibang pamumulitika, ay magkakagulo lang din ang loob ng Kongreso, ang loob ng Senado. Dahil laging magbabangayan at mag-away. Nakakalimutan nila ang pagtatrabaho at pagsiservisyo sa bayan. Pangalawa, kapag malayo ang boto o malayo ang agwat ng boto ng mga kandidato, at nangyayari yon kapag sobrang dami ang nag-block voting, mahirap habulin sa dayaan sa makina ang boto ng mga kandidato natin. At pangatlo, kailangan nagkakaisa yung mga kandidato. Alam nila kung saan papunta ang bayan. Alam nila na ang gusto natin ay ituloy ang nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa tunay na pagbabago ng ating bayan. Hindi yung sinasabing bago ang Pilipinas, bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa Pilipinas. Hindi yung nangangako ng 20 pesos per kilo ang rice noong nakaraang eleksyon, pero nakalimutan ang pangako 3 taon, at dahil meron na namang darating na eleksyon sa susunod na buwan, ay nabuhay na naman ang pangako na 20 pesos per kilo na bigas. At hindi lang yan, ibibigay lang doon sa Visayas na para bang hindi kailangan ng 20 pesos na bigas dito sa Luzon at doon sa amin sa Mindanao. Alam nyo, napakadali ibigay kung ano yung pangako ng isang politiko. Bigyan ko kayo ng example. Hindi ako makapagbigay sa iba dahil hindi ko alam paano sila magtrabaho. Pero noong ako ay nangangampanya, tumayo ako sa stage noong nakaraang halalan 2022, 3 lang ang sinabi ko: trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay.
Noong ako ay nahalal, noong ako ay pinili ninyong lahat, nagbukas kami ng Magnegosyo Tagay sa Office of the Vice President. Yun yung Micro and Small Entrepreneurship Program. Nagbibigay hanap buhay sa mga walang kapital. Nagka-training. Ayan mga kababayan, grabe ang real talk ni BP Sara. Ang matagal ng patay na pangako na 20 pesos na bigas, binuhay ni BBM. Dahil meron na namang kailangan sa bayan. Yan ang sinabi ni BP Sara. After 3 years, eto na naman ang pangako na napako. Ngayon, binalik na naman mga mahal kong mga kababayan. Ang masakit daw dito, sa Visayas muna ito magsisimula. Bakit daw hindi ipakalat sa buong Pilipinas? Ang mahirap mga kababayan, ayon na rin sa mga napapanood natin, mukhang may bali-balita na sa tax ng bayan kukunin ito. Itong 20 pesos sa bigas na ito. Mga kababayan, mukhang merong niluluto na ang mag-shoulder ang taong bayan. Kakaltasin sa mga sweldo para masustain daw itong 20 pesos na bigas na ito. Yun ang sabi mga kababayan Yun ang sabi ng mga napapanood natin. Napanood ko rin ito sa Net25 na nangangamba ang ilan. Baka ilang araw lang ito pagkalipas ng eleksyon. Nga na naman ang mga Pilipino na sabik sa 20 pesos na bigas na matagal ng patay pero binuhay. Ngayong eleksyon, aba matindi mga kababayan. Kaya nare-real talk ni BP Sara, si BBM, mukhang wrong timing kasi ang pagbibigay nitong 20 pesos na bigas at very obvious na isang uri ng pamimili ng boto ito, mga kababayan. Isa ba mga kababayan, inihiling niya na black voting ang gagawin ng taong bayan. Alam nyo, ang tip ko sa inyo kung gusto nyong manalo ang PDP, itong Duterte, gawin nyo ang sistema na ginagawa ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na nagkakaisa, na kung ano ang pinag-usapan ng pamunuan at pinag-aralan ng mabuti, kung ano ang utos ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, kung sino ang pagkakaisahan na iboto, manalo, matalo, ito ang susundin ng buong miyembro ng mga Iglesia ni Cristo. Kung gusto nyong manalo itong Duterte, gayahin nyo ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Daw dapat ang gawin ng mga tao kung gusto nilang manalo itong Duterte. Kailangan solido. Huwag hahaluan ng kung sino-sino para hindi daw mag-away-away dito sa Senado, sa Kongreso. Para iisa lang ang layunin. Kasi pag iba-iba nga naman mga kababayan, mag-aaway-away na naman. Gaya ngayon, mga mahal na kababayan, hindi nagkakaisa. Di ba yung isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo ay kapayapaan? Magkaroon ng pagkakaisa at bigyan ng nararapat na atensyon ang mga bagay-bagay na ikauunlad ng bayan. Huwag mag-away-away sa mga leader natin. Anong ginawa nila mga kababayan? Hindi sila sumunod sa payo ng Iglesia ni Cristo. Kaya nakikita nyo mga kababayan, hindi sila sumunod sa payo ng Iglesia ni Cristo, nagkagulo ang gobyerno. Lalong-lalo na nung pinadakip si Tatay Digong sa ICC. Talagang nalungkot ang mga Pilipino. Yung mga trabaho nila,
itong mga nasa gobyerno hindi na maasikaso ng maayos. Tapos ngayon mga kababayan, makita nyo, iluluto na naman nila itong pagpapa-aresto kay BP Sara. Naku po, mga kababayan, malaking gulo ito sa Pilipinas pagka nangyari ito. Ayon sa aking mga panaginip at mga pangitain, talagang malaking gulo ang mangyayari pagka kung pati si BP Sara ay ipapa-aresto sa ICC. Yan yung nakikita ko sa aking mga pangitain at mga panaginip, mga kababayan. Kaya hiling ni BP Sara, kung gusto nyong manalo itong Duterte, iisang boto lang. Kung gusto nyong manalo din, ayon sa mga sinasabi ng iba, gawin nyo ang sistema na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Kung gusto nyong manalo ang Duterte, paano mga kababayan kung sakali lang, ito yung opinion ko lang, paano kung ang buong Iglesia ni Cristo mapili ang Duterte na pagkaisahan ng buong Iglesia ng pamamahala sa Pilipinas, baka manalo yan, di ba? Pero hindi ko po alam kung sino-sino ang mga ito. Ito'y aking opinion lang, mga kababayan ha, sa mga nanonood na mga miyembro ng INC. Ito'y opinion ko lang. Paano kung sakali Duterte ang dalhin na iboto at pagkaisahan ng Iglesia ni Cristo, di panalo ito, mga kababayan. Kung gusto nyong manalo ang Duterte, gawin nyo ang sistema ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Maayos. Walang basta sinabi ng leader ng pamamahala, nagkakaisa po lahat. Alam nyo kung bakit nagkakaisa? May banal na doktrina, may sinusunod na aral. Kaya kung gusto nyong dalhin yung mga gusto nyo, itong Duterte, magkaisa kayo. Huwag kung ano-ano, kung sino-sino ang iboto nyo. Yan yung opinion ko lang ha. Baka may mga basher na naman ako. Ito yung mga opinion ko lang. Kung gusto nyong manalo ang PDP, gawin nyo ang sistema na ginagawa ng Iglesia ni Cristo, na kung sino ang pinagkaisahan ng pamamahala, ay yun ang susundin ng mga miyembro nito. Kasi Iglesia ni Cristo lamang ang gumagawa po ng pagkakaisa, lalong-lalo na po sa pagboto. Nakita nyo naman mga kababayan, lahat ng mga dinadala ng Iglesia ni Cristo, hindi ko nilalahat 100% na nanalo. Pero minsan, talo din mga kababayan. Yun yung aking opinion. Okay po? Anong masasabi niyo mga kababayan sa reaction ni BP Sara na yung bigas na matagal ng patay, binuhay na naman ni BBM dahil araw ng eleksyon? I-comment nyo po ang inyong mga sari-saring opinion dyan. Ano man ang mga sasabihin nyo, binabasa ko lahat yan. Isang like, isang share naman dyan, at isang subscribe, mga kababayan. Ako po si The Wonder sa Philippines. Lagi pong magbabalita ng parehas. Mabuhay po.